Basurong may ambisyon. Iyon ang bansag nila kay Elena nang pumasok siya bilang kasambahay sa mansyon ni Don Marcelo. Ginawa siyang utusan, pinagtawanan at tinawag na masamang amoy na aksidente ng kalye. Ngunit ngayon nasa harap na nila siya, matikas, elegante at hawak ang kapangyarihan sa kumpanyang akala nila ay sa kanila habang buhay. Patawarin mo ako, pero hindi bagay ang ganyang mukha sa opisina ng boardroom. Bulong ni Serena sabay ngising mayabang. Ngunit ang isang silyadong sobre ang inilapag na Elena sa gitna ng mesa. Bago mo ako husgahan, basahin mo muna to. Dahil baka ako pang tunay na tagapagmana. Sa akin iniwan ng. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Malabig ang simoy ng hangin sa pier ng madaling araw. Pero hindi yun sapat para patigilin si Elena sa pagsalansa ng mga plastic na bote sa lumang sako. Mabilis ang kilos niya, mga galaw ng sanay na. Basura ang buhay nila, pero para kay Elena, bawat plastic bottle ay katumbas ng pag-asang hindi sila magugutom kinabukasan. Bino, tawag niya sa dilim habang nililingon ang isang payat na figura na nakasandal sa isang lumang kahon. Gising ka pa ba? Mayinang sagot ng kanyang kapatid. Nanginginig ito sa ginaw, nakayakap sa lumang kumot na halos butas-butas na. Sa edad na 22, may hitsura si Bino pero hindi ito pansin ng iba. Hindi dahil sa kanyang kondisyon, kundi dahil sa amoy ng daigdig na kanilang ginagalawan. Amoy ng daing, kalawang, at nakababad na karton. Lumapit si Elena. May hawak na mumurahing plastic bag. Oh, may nakuha na ako. Tingin ko, di pa panis. Inilabas niya ang ilang tinapay na may amag sa gilid. Pinunasan niya iyon gamit ang laylayan ng kanyang punit na palda bago inabot kay Bino. Salamat nang. Bulong ng binata habang sinubo ang tinapay. Hindi masarap, pero sapat para tumigil ang pagngoy-ngoy ng kanyang sikmura. Tahimik silang kumain. Ang liwanag ng pier ay nagmumula lamang sa naglalakihang barko sa malayo at ilang ilaw sa kalye. Sa di kalayuan, may isang matandang babae ang nagkakalkal din ng basura. Napansin na Elena na tila nangingisa ito sa lamig. Sandali lang, Bino. Bulong na Elena, sabay tayo. Nang, huwag na. Baka may magnakaw sa gamit natin. Sandali lang ito. Lumapit si Elena sa matanda. Inilabas ang isa sa 2 pirasong tinapay na natira. Lola, kain po muna kayo. Bawal po yan sa basurahan. Puro laso na yan. Napalingon ang matanda. May luhang bumuo sa kanyang mga mata. Salamat, Iha. Anghel ka ba? Napangiti si Elena. Hindi po. Basurera lang. Pagbalik niya kay Bino, mas magaan ang pakiramdam niya. Kahit gutom siya, kahit nanlalamig, at kahit wala silang kasiguraduhan bukas, pinili pa rin niyang tumulong. Sa kanya, ang kabutihan ay hindi base sa laman ng bulsa, kundi sa tibok ng puso. Biglang napahawak si Bino sa kanyang ulo. Elena, sumasakit. Nataranta si Elena. Hinahinay lang. Hinga ka. Yung gamot mo nasan? Kinapaan niya ang bulsa. Wala. Nasa plastic bag? Wala rin. Diyos ko. Bulong na Elena. Nabenta ko pala kahapon para sa tinapay. Tumapa si Bino sa lapag. Nanginginig. Masakit lang.
Napalingon si Elena sa paligid. Walang tao, walang pulis, walang doktor, walang ambulansya. Kailangan natin ng tulong. Bigla siyang lumuhod sa semento. Isinandal ang ulo ni Bino sa kanyang kandungan. Panginoon, Diyos ko, kung naririnig mo po ako, kahit minsan lang, pakinggan mo ako. Iligtas mo po si Bino. Ako na lang. Ako na lang po ang pawisan. Ang gutom. Ang walang pag-asa. Huwag lang po siya. Naglapat ang kanyang mga palad. Tumingala siya sa langit. Nawala ni isang bituin. Tumula ang luha ni Elena sa pisngi ng kapatid. Niyakap niya ito ng mahigpit. Nagbabaka sakaling ang init ng kanyang katawan ay makasapat para mapakalma ito. Pagkatapos ng ilang sandali, tila himala, humupang panginginig ni Bino. Umayos ito ng higa at mihinang nagsalita. Ayos na ako, medyo. Napaluha si Elena. Salamat, Diyos ko. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may pumukaw ng takot. Paano kung sa susunod, hindi na ito makaligtas? Paano kung tuluyan na siyang mawalan? Hindi na pwedeng ganito. Bulong niya, kailangan kong gumawa ng paraan. Umaga na naman sa pier. Sa bawat pagdapo ng araw sa karagatan, palatandaan iyon kay Elena na may panibagong laban na naman siyang haharapin. Bitbit ang sako ng mga plastik at lata. Nagsimula na siyang mangalkal sa gilid ng highway kung saan dumaraan ang mga mamahaling sasakyan na tila walang pakialam sa mga tulad niya. Piso ang bote. Dos kung may takip. Bulong niya sa sarili. Pilit kinukumbinsi ang sarili na sapat ang kita sa araw na ito para makabili ng gamot ni Bino. Biglang may ingay ng gulong at preno, isang itim na SUV. Ang bahagyang umusad at sa katuluyang tumigil sa tapat ng tambakan. Akala na Elena ay sasagasa ito sa mga lata, kaya't dali-dali siyang lumapit upang ayusin ang daan. Pero laking gulat niya nang bumukas ang pinto at isang matandang lalaki ang pilit lumalabas. Nanginginig ang mga kamay at tila nawawala sa sarili. Manong? Ayos lang po kayo? Tanong ni Elena. Agad na tumakbo sa tabi nito. Napayuko ang matanda, humawak sa dibdib. Hininga ko, parang hinihigop. Diyos ko. Bulong na Elena. Agad niyang inalalayan ang lalaki. Pinaupo sa bangketa at inalis ang coat nito. Hinga lang po kayo. Mabagal. Huwag pong pilitin. May amoy ang damit ng matanda. Halimuyak ng mamahaling pabango na malayo sa sanay niyang singhutin. Ngunit hindi iyon ang mahalaga sa kanya. Tao pa rin ito at nangangailangan ng tulong. May gamot po ba kayo? Maintenance? Napailing ang matanda. Halos di na makapagsalita. Kinapa na Elena ang bulsa nito at nahanap ang isang maliit na lalagyan. Binuksan niya at pinainom agad ang isang tableta. Kapit lang po, Manong. Hindi ko po kayo pababayaan. Ilang minutong lumipas. Bumalik ang kulay sa mukha ng matanda. Unti-unti itong nakahinga ng maayos, bagamat nanatiling namumutla. Salamat. Bulong nito, halos baos. Wala po iyon. Mabuti at hindi kayo inatake ng tuluyan. Sagot na Elena, pinapahid ang pawis nito gamit ang sarili niyang bimpo. Sa gilid ng mata ni Elena,
napansin niya ang mamahaling relo sa pulso ng lalaki. Pati ang balat ng sapatos nito na halatang hindi lang basta imported. Custom made pa. Pero hindi niya pinansin. Hindi siya gaya ng iba. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya hayok sa pera. Hindi niya yun kailangan para patunayan ng sarili. Anong pangalan mo, Iha? Tanong ng matanda matapos makabawi ng lakas. Elena po. Elena Cruz. Nangangalakal lang po ako rito. May kapatid po akong may sakit. Kaya kahit anong kita, pinupulot ko. Tahimik ang matanda. Tinitigan siya. Parang may hinahanap sa mukha ng dalaga. Hindi pagkasuklam. Hindi panghuhusga. Kundi pag-uusisa. Parang may laman ng tingin ito. Ikaw ba'y naniniwala sa Diyos? Tanong nito. Napatingala sa Elena. Araw-araw po akong nakipag-usap sa kanya. Kahit wala pa akong bagong damit, umainit na kanin. Naniniwala po ako na naririnig niya ako. Napangiti ang matanda. Napakabihira na ng taong katulad mo. Bumalik ang driver ng matanda at dali-daling lumapit. Don Marcelo, ayos lang po ba kayo? Napamaang si Elena. Don? Ngumiti ang matanda. Oo, Marcelo Mondragon. Ngayon mo lang nalaman. Halos mabitaw ni Elena ang hawak niyang plastic. Kayo pala yung may-ari ng mga barkong nakaangkla sa pier? Yung Mondragon Maritime? Tumango si Don Marcelo. At muntik na akong mamatay sa gilid ng kalsada kung hindi dahil sa'yo. Diyos ko po. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Yumuko siya. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo, Don. Hindi ko alam. Ngunit hinawakan ni Don Marcelo ang kanyang kamay. Mainit, mabigat, may dating. Hindi mo ako inistorbo. Isa kang pagpapala. At sa tingin ko, ikaw ang kasagutan na matagal ko nang panalangin. Hindi maintindihan ni Elena ang kahulugan ng sinabi ng matanda. Pero parang may biglang kabog sa kanyang dibdib. Parang may paparating. Tulungan mo akong bumalik sa sasakyan. Sa mansyon. Kailangan kitang makita uli. Elena. Napakagatlabi ang dalaga. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng nararamdaman niya. Pakiramdam niya, parang isang simpleng kilos lang. Ang pagtulong ay magbabago ng takbo ng kanyang kapalaran. At hindi siya nagkamali. Habang pinapasok ni Don Marcelo sa sasakyan, ibinigay ng matanda ang calling card ito. Pumunta ka sa mansyon. Bukas. Sabihin mo lang ang pangalan mo. May trabaho kang naghihintay doon. Pero higit pa sa trabaho, may pagsubok. Pagsubok po? Ngumiti ang matanda. Basta totoo ka. Hindi ka matatalo. Iniwan siya ng sasakyan na may gumugulong sa kanyang puso. Kaba, takot, at isang pangarap na ngayon lang niya naramdaman na pwedeng maging totoo. Sa ilalim ng araw, sa gitna ng kalye, sa tabi ng basurahan, nakatayo si Elena, hawak ang calling card na tila susi sa isang mundong dati sa panaginip niya lang nararating. Isang araw matapos ang di inaasahang pagkikita, nakatayo si Elena sa labas ng isang tarangkahang bakal na halos kasing laki ng bahay ng kapitan sa kanilang barangay. Nakasulat sa itaas, Mondragon Estate. Tumutulo ang pawis sa kanyang batok
Hawak niya ang calling card ni Don Marcelo na may bakas pa ng dumi mula sa kanyang bulsa. Hindi siya sigurado kung anong naghihintay sa loob. Trabaho ba talaga ito? O isa lang itong biro ng tadhana na panandaliang magbigay ng pag-asa sa tulad niyang tagalupa. Pero naalala niya ang mga salitang binitawan ng matanda. May trabaho kang naghihintay. At higit pa sa trabaho, may pagsubok. Huminga siya ng malalim at pinindot ang doorbell. Isang saglit lang, bumukas ang gate. Isang matabang lalaking nakabarong ang sumalubong sa kanya. Ikaw si Elena Cruz? Opo, sinabi po ni Don Marcelo kahapon. Alam ko, sumunod ka. Malamig nitong tugon. Habang nilalakad nilang malahar din sa laki na daanan, napapatingin si Elena sa paligid. Mga marble na ang daan. May fountain pa na mas malaki pa sa basketball court sa kanilang barangay. Sa di kalayuan, may 4 na mamahaling sasakyan na para sa kanya ay mas mahal pa sa buong pier. Pagkapasok sa mansyon, sinalubong sila ng isang tinig na puno ng pangungutya. Sino yan? Mukhang amoy kalyang dumating. Napalingon si Elena, isang babae, naka-heels, naka-bodycon dress na tila galing sa mamahaling magazine at may hawak pa na wine glass. Tumayo ito sa hagdaanan na para bang reyna ng Kastilyo. Ako po si Elena. Mahina niyang tugon. Inimbitahan po ako ni Don Marcelo. Ha? Ikaw yung sinasabi niyang tagapagligtas? Basura lang ang itsura mo. Sabay tawa ng babae. Sara na. Malakas na sigaw mula sa itaas ng hagdan. Wala kang karapatang maliitin ang bisita ko. Lahat ay tahimik mula sa itaas. Dahan-dahang bumaba si Don Marcelo. Bagamat may tungkod, matikas pa rin ang kanyang tindig. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang bawat tingin ay may kapangyarihan. Pasensya ka na, Iha. Sabi niya kay Elena, hindi lahat ng nasa bahay na to ay marunong rumispeto. Tumingin si Don Marcelo sa paligid. Dasan si Thomas at si Ingrid. Maya-maya, pumasok ang isang lalaki at babae. Si Thomas, ang panganay na anak ni Don, ay matangkad, nakasuot ng mamahaling Amerikana, ngunit malamig ang titig. Si Ingrid naman, ang pamangkin, ay mapayat, perfect ang makeup, ngunit mas maitim pa sa ulap ang ekspresyon. Ano naman tong narinig namin, Papa? Simula ni Thomas. Nagpapasok ka ng katulong? Mula sa kalsada? Masyado nang delikado yung ginagawa mong kabaitan, Tito. Singit ni Ingrid. Baka sa susunod, ipamana mo na rin ang kumpanya sa mga pulubi. Napatingin si Elena sa sahig. Naramdaman niyang pumumula ng kanyang pisngi. Hindi dahil sa iya kundi sa paghahalo ng galit at lungkot. Wala siyang ginawang masama. Ang tanging kasalanan lang niya ay ang maging mahirap. Ngunit mariing itinapik ni Don Marcelo ang kanyang tungkod. Tama na. Ang batang itong tumulong sa akin nang akala ko'y mamamatay na ako. Habang ang mga anak ko nasa golf course, ang mga pamangkin ko nasa spa. Papa, iginuhit ang Diyos ang landas niya papunta sa atin. Hindi ko ito papalampasin. Simula ngayon, si Elena ang magiging personal helper ko at walang sino man ang pwedeng kumontra. Tahimik ang buong bulwagan. Si Serena ay napataas ang kilay. Si Ingrid ay napaikot ang mata at si Thomas ay napapailing. Ngunit walang sumuway dahil kahit gaano pa sila kayaman, isa lang ang batas sa mansyon. Ang salita ng Don. Salamat po, Don Marcelo. Mahinang sabi ni Elena.
Tumingin ng matanda sa kanya at ngumiti. Hindi lang ito gantimpala, Elena. Isa rin itong paanyaya. Kilalanin mo ang mundong to at maging matatag sa bawat paninira. Ilang oras na matapos ang tensyong iyon, ipinasok si Elena sa isang malinis na silid malapit sa kwarto ng Don. Hindi ito karaniwang silid ng kasambahay. May maliit na kama, bentilador, at palikuran. Sa kanyang paningin, ito ay isang palasyo na. Napaupo siya sa kama. Inilabas niya ang maliit na larawan ni Bino at ipinatong sa mesa. Bino, may bago na akong trabaho. Bulong niya, at kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ngunit sa likod ng bawat pintuan ng Mondragon Mansion ay may bulong-bulungan. Si Serena, Thomas at Ingrid, nagtipon-tipon sa study room. Hindi pwedeng hayaan lang yan. Galit na wika ni Serena. Sinusubok tayo ng babaeng yan. Walang basurang dapat na nanatili sa palasyo. Sabay ngisin ni Ingrid. Tumingin si Thomas sa kanila. Kung gusto ni Papa ng laruan, pagbibigyan natin. Pero sisiguraduhin natin pagod na siya sa laruan bago pa niya maisip na ipamana ang kahit isang kusing. At sa kabilang silid, si Elena na walang kaalam-alam na siya ngayon ang sentro ng isang labanang hindi niya na hinihiling. Ngunit handa siyang sumugal. Isang gabi, matapos ang buong araw ng paglilinis at pagtitiis sa tahimik na pangmamaliit, pinayagan si Elena ni Don Marcelo na ayusin ang kanyang lumang opisina sa ikalawang palapag ng mansyon. Isang silid na matagal nang di nagagalaw, puno ng alikabok at mga alaala. Walang pumapasok dyan maliban sa akin, pero pakiramdaman kita. Ani Don Marcelo, minsan, ang pinakamaduduming silid ang may pinakamatitinding sekreto. Hindi na tinanong pa ni Elena kung anong ibig sabihin ng matanda. Bitbit ang walis, basahan at alkohol. Pumasok siya sa loob ng lumang opisina. Agad siyang sinalubong ng makapal na alikabok, lumang kahoy na amoy kahapon, at mga istanteng puno ng aklat, sobre, at mga lumang kahon na tila hindi pa nabubuksan mula pa noong dekada 80. Isa-isang pinunasan na Elena ang mga lamesa at istante. Bawat paghaplos ng basahan ay tila pag-angat ng isang laylayan. Nang lumipas na panahon, hanggang sa isang drawer ang hindi niya mabuksan. May susi itong nakakabit pa rin, ngunit may kalawang na. Dahan-dahan niya itong pinihit. Click. Bumukas ang drawer. Sa loob ay may mga lumang sobre. Nakatali sa pulang laso, isa sa mga ito ay may nakasulat, para sa tunay kong tagapagmana, kung sino man siyang makakita ng layunin ko. Napakunot noo si Elena. Hindi niya intensyong maghalungkat. Ngunit hinihila siya ng sulat na ito. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Sa loob, isang sulat kamay na liham. Mahal kong tagapagmana, kung hawak mong liham na ito, marahil ay napansin mo na hindi ko itinataya ang yaman ko sa dugo o apelyedo, kundi sa puso. Sa dami ng tao, nasaksihan ko kung paano nilamon ng kapangyarihan ang mga anak at mga pamangkin ko. Ang salapi ginamit nilang panakip sa kanilang kabastusan. Ngunit hindi ito ang mundo na gusto kong iwan. Kung nararamdaman mong may saysay ang tulong sa kapwa, kaya kung kaya mong umiyak sa hirap ng ibang tao, baka ikaw nang hinahanap kong tagapagmana. Don Marcelo Mondragon. Napaiyak sa Elena, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa mga salitang tila isinulat para sa kanya. Bagamat hindi siya sigurado kung aksidente o tadhanang dahilan ng pagkakahawak niya sa sulat. Sunod niyang binuklat ang iba pang dokumento. Naroon ang listahan ng mga scholar na pinapaaral ni Don sa mga probinsya.
May talaan ng mga proyektong ipinatayo sa mga liblib na lugar, tulay, eskwelahan, libreng klinik. Sa isang sulok, may mapa pa ng isang barangay kung saan nais niyang itayo ang isang komunidad ng mulat. Isang village para sa mga batang lansangan. Hindi lang pala siya basta bilyonaryo. Bulong ni Elena, may puso pala siyang hindi nakikita ng iba. Nagpatuloy siya sa paglilinis at pagbubuklat. Hanggang sa isang journal, ang umagaw sa kanyang atensyon, kulay brown, may inukit na letrang M sa takip. Binuksan niya ito at nakita ang mga salaysay ng Don. Mga luha niya sa gabi ng pagkamatay ng kanyang asawa, ang kalungkutan ng hindi mapalapit sa sariling anak, at ang hinagpis ng makitang ang kayamanan niyang pinaghirapan ay unti-unting sinisira ng mga taong malapit sa kanya. Maya-maya, isang tinig ang pumutol sa katahimikan. Anong ginagawa mo riyan? Napalingon si Elena. Nakatayo sa pinto si Don Marcelo. Hawak nito ang kanyang tungkod, ngunit ang matay malambot, hindi galit. Ako po, naglilinis lang po, at may nakita pa akong mga sulat. Pasensya na po. Lumapit ang Don. Tinignan ang sulat na hawak ni Elena. Imbis na magalit, ngumiti ito. Na-curious ka, no? Opo, pero handa po akong humingi ng paumanhin ko. Lumagpas ako sa dapat. Umupo si Don Marcelo sa kanyang upuan at tinignan ng mapapel sa lamesa. Hindi ko na tinatago yan, Elena. Alam mo ba kung bakit ko pinapasok ang silid nito sa'yo? Umiling si Elena. Dahil sa dami ng tao sa bahay nito, ikaw lang nakita kong may pakialam sa mahihirap na. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa karanasan. Hindi mo sila minahal mula sa taas. Minamahal mo sila dahil sa isa ka sa kanila. Napalood si Elena. Dan Marcelo, hindi ko po alam kung anong ibig sabihin nito. Pero, salamat po. Napakalaking karangalan pong pakabasa ng mga pangarap ninyo. Tulungan mo akong may sa katuparan ang mga ito. Mahinang ngunit matatag ang boses ng Don. Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. At ayoko ang pangalan ng Mondragon ay mabaon sa kayabangan. Napapikit si Elena, ang puso niya ay umaapaw sa damdaming hindi niya maipaliwanag. Parang sa unang pagkakataon, may taong nakakita sa kanyang halaga. Hindi dahil sa ganda, yaman o koneksyon, kundi dahil sa kanyang pagkatao. Kung pagbibigyan niyo po ako, gagawin ko po ang lahat. Hindi bilang utusan, kundi bilang isang tunay na kaltuwang. Tumango si Don Marcelo. Simula ngayon, sa akin ka na. Hindi lang bilang helper, kundi bilang tiwala. Ngunit sa labas ng opisina, nakasilip si Ingrid sa kanyang awang ng pinto. Kasama niya si Serena at Thomas. Anong sabi ko sa inyo? Bulong ni Serena, kumakagat sa kuko. May tinatago talagang matandang niyan sa babaeng yun. Kung hindi natin mapipigilan sa Elena, baka siya nang susunod ng Mondragon. Singhal ni Ingrid. At doon nagsimula ang isang tahimik na digmaan. Hindi ng armas, kundi ng tiwala, lihim, at mga pamana ng puso. Elena, samahan mo ako bukas sa board meeting. Kailangan ko may kasama na siguradong mag-aalala sa gamot ko. Utos ni Don Marcelo habang iniinom ang kanyang tsaa sa balkonahe ng mansyon. Napitaw ni Elena ang tinidor sa gulat. Ako po? Sa board meeting? Tumango ang Don. Oo, hindi lang para sa gamot. Gusto kong marinig mo kung paano maglaro sa loob ng kwadradong mesa ng mga buwetre. Hindi makapaniwala sa Elena sa dami ng mga taong nararapat. Mas may karapatang kasama sa titulo
at suot ng mamahaling damit. Bakit siya? Ngunit tulad ng dati, wala siyang balak tumanggi sa taong unang nagpakita ng tiwala sa kanya. Kinabukasan, halos hindi siya makatulog. Maaga siyang gumising, inayos ang simpleng blouse at palda na ipinamana lang ng matandang kasambahay na si Lola Flor. Plinansya na ito ng 3 beses at isinuksok ang lumang panyo ni Bino sa bulsa bilang pampalakas ng loob. Pagdating sa Mondragon Corporate Tower, tila pader ng yaman ang bumangga sa kanyang ulirat. Makintab ang bawat sahig. May harapang mga receptionist na parang modelo at lahat ng dumadaan ay may dalang mamahaling bag at laptop. Ma'am Elena, nasa 28th floor po si Don Marcelo. May elevator na magdadala sa inyo diretso roon. Bati ng receptionist na kahit nakangiti ay hindi maitago ang pagtataka sa itsura ng bagong bisita. Sa loob ng elevator, sumasal ang dibdib ni Elena. Tinapik niya ang dibdib. Binubulong ang mga dasal. Kalma, Elena. Hindi ito pier. Pero hindi rin ito impyerno. Kasama mo si Don Marcelo. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ang matitinig na mata. Ang mga board members ng Mondragon Maritime Group. Naroon sina Thomas, Ingrid, Serena at ilang banyagang investors. Lahat sila halos sabay-sabay ang reaksyon, gulat, irap at panlalait sa isip. Ngunit bago pa siya makapagtanong, nagsalita agad si Don Marcelo. Ito si Elena. Siyang personal kong aid. At hindi ko sisimula ng pulong kung wala siya. Nagkatinginan ng lahat. Si Serena halos mabulunan sa kape. Si Thomas ay napasandal sa upuan na parang nakakita ng multo. Papanoorin lang siya. Nothing more. Dagdag ng Don. Pero wag niyong maliitin. Mas marami siyang alam kaysa sa inakala niyo. Nag-umpisa ang meeting. Pinag-uusapan ang proyekto sa Zamboanga. Isang shipping port na pinopondohan ng mga banyagang partners. Habang naglalatag ng datos si Mr. Chu, ang senior analyst, napansin na Elena na tila may mali sa mga numero sa projector. Excuse me po. Mahina niyang bulong kay Don Marcelo. Parang mali po ang projection. Sobra ng 0. Napakunot noong Don. Pakiulit nga, Mr. Chu. Sir? Gulat na tanong ng analyst. Check your graph. May nagsabing sobrang 0. Namutla si Mr. Chu, binuksan ulit ang file. At totoo nga, ang 4 million projection ay nakalagay bilang 40 million. Pasensya na po. Technical error lang po. Garalgal na paliwanag ng analyst. Tahimik ang buong mesa. Tingnan nila sa Elena at pinipigilang mapahiya. Ngunit nanatiling kalmado. Who is she again? Tanong ni Mr. Santiago. Isang banyagang investor. Don Marcelo smiled. She's Elena Cruz. And from now on, she will sit in my meetings. Pagkatapos ng pulong, nilapitan siya ni Mr. Santiago. You spotted an error even my CFO didn't catch. Do you have formal training? Umiling si Elena. Sa palengke lang po ako nagtitinda noon. Sobrang sanay lang po ako sa sukli, kilo at diskarte. Tumawa si Mr. Santiago. Street smart, impressive. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Sa hallway na executive floor, habang patungo sila sa lounge para sa tanghalian, hinarang siya ni Ingrid. Enjoy ka ba sa pagiging alalay ng tito ko? Malamig na tanong nito. Kung akala mong papayag kaming hayaan kang pumasok sa mundo ng Mondragon dahil lang sa galing mo sa sukli, nagkakamali ka. Hindi pa ako humihingi ng pwesto. Mahina ang sagot ni Elena. Nagtatrabaho lang po ako. Exactly. Hanggang doon ka lang dapat. Ngunit bago pa siya makasagot, lumapit si Don Marcelo at tinapik ang balikat ni Elena. Let's eat. You've earned it. Habang kumakain sa private lounge,
Pinanood siya ng Don habang sinisikmura ang steak na di niya alam kung baboy, baka o ginto. Sanay ka ba sa ganito? Ngumiti si Elena. Hindi po. Pero nakakatuwa. Hindi ko na kailangan magtagong kumain ng tinapay na may amag. Tumawa si Don Marcelo. Mas lalo kitang hinahangaan. Hindi dahil magaling ka lang, kundi dahil alam mong di ka kailanman mas mataas sa pinanggalingan mo. Pag-uwi nila sa mansyon, bago bumaba sa kotse, biglang nagsalita ang Don. Elena, po, mahal kita. Hindi bilang kasambahay, kundi bilang anak. Matagal ko nang gustong sabihin yan. Hindi agad nakasagot sa Elena. Nanginginig ang labi niya. Para siyang tinamaan ng kidlat na may halong init ng araw. Ako po? Tumango ang Don. Kung wala mang dugo nating magkaugnay, puso ko'y buo sa paniniwalang ikaw ang anak na dapat kong pamanahan. Tumulong luha ni Elena, walang tunog, walang drama, puno ng damdamin. Sa buong buhay niya, wala pang tumawag sa kanya ng ganon, lalong hindi isang bilyonaryo, lalong hindi isang taong tunay na may malasakit. At sa likod ng bintana ng ikalawang palapag ng mansyon, muling nagmamasid sina Serena, Thomas at Ingrid. Maliwanag na. Bulong ni Thomas, papunta na siya sa trono. Bago mangyari yan, singal ni Serena, sisiguraduhin kong matitisod siya sa hagdan bago pa siya makarating sa itaas. Ang Mondragon Mansion ay tila mas naging marangya sa araw na iyon. Bawat haligay may nakasabit ng mga bulaklak, may string quartet sardine, at may handang buffet na umaabot mula hanggang poolside. May mga naglalakad na waiters na pawang, mga modelo sa forma, at mga bisitang naglalakad sa red carpet na tila piyesta ng mga may pangalan at posisyon. Birthday ni Don Marcelo Mondragon. Sa edad na 79, inaasahan ng lahat na ito na ang kanyang huling granding selebrasyon. At hindi lang basta kaarawan ito. Ito rin ang taon kung kailan inaasahang mag-aanonsyo siya ng kanyang legacy decision. Sinong susunod sa pangalan ng Mondragon? Kaya't naroon ang lahat ng gusto maging bahagi ng kanyang pamana. Ang anak niyang si Thomas suot ang pinakamamahal na tuxedo. Si Ingrid may dalang imported na wine mula sa France. Si Serena may inihandang ballet tribute na isinayaw ng hired professionals mula Cultural Center. Ngunit sa isang sulok ng kusina, tahimik si Elena. Hindi siya isinama sa listahan ng opisyal na bisita, ngunit pinayagan siyang mag-serve ng inumin. Hindi siya nasaktan dahil mas mahalaga sa kanya ang makapagbigay ng regalo sa taong una niyang tinawag na ama. Sa kanyang maliit na kahon, nakabalot sa recycled na papel, ang isang simpleng larawan, retrato nilang dalawa ni Don Marcelo. Kuha sa veranda isang hapon, pinagawa niya ito sa isang maliit na photo studio sa bayan. Ipina-frame gamit ng kahoy na siya mismo ang nagbiyak mula sa isang sirang lamesa. Para sa inyo, Don Marcelo. Bulong niya habang hawak ang kahon. Wala pa akong ginto, pero ito po, galing sa puso. Bagong hapunan, biglang tinawag ng Don ang pansin ng lahat. Bago ang toast. Ani Don Marcelo, nais kong sabihin na ang yaman ko'y hindi nasusukat sa dami ng barko o gusali, kundi sa dami ng totoong taong nagpapainit sa aking puso. Nagpalakpakan ng lahat, akala'y sila ang tinutukoy. Ngunit pagligo ng Don, tinawag niya si Elena. Halika, iha. Nagulat ang lahat. Si Thomas ay napangiwi, si Ingrid ay napabulong, at si Serena ay napakagat ng labi. Dahan-dahang lumapit si Elena. Nakatungo siya, ngunit matatag ang bawat hakbang. Anong dala mo? Tanong ng Don. Ngumingiti. Tahimik niyang inaabot ang kahon. Pasensya na po kung hindi mamahalin. Binuksan na yan ni Don Marcelo sa harap ng lahat.
Nang makitang larawan, natigilan siya. Tila bumalik ang alaala ng mga panahong totoo pa ang mundo sa kanya. Bago siya nilamon ng mga ambisyosong anak. Bago siya nagmistulang hari ng malamig na kaharian. Sa larawan nilang dalawa, kitang-kitang ngiting hindi scripted. Ang ngiting totoo mula sa puso. Hindi mo alam, Elena. Anas ng Don habang nangingilid ang luha. Ito ang unang regalong galing sa puso na natanggap ko sa loob ng maraming taon. Walang halagang mamahaling regalo kung wala itong tunay na damdamin. Tinignan niya ang mga bisita pagkatapos muling bumaling kay Elena. Lahat ng nandito may dalang yaman, pero sa Elena may dalang alaala. At iyon ang mas mahalaga sa mundong ito. Tahimik ang lahat. Ang awitin ng string quartet ay tila nagdahan-dahan. Walang kumibo. Kaya't ang masanay sa pagkukunwari, hindi makapagsalita. Ngunit hindi yun nagustuhan ng iba. Pagbalik ni Elena sa kusina, hinarang siya ni Serena. Palakpakan! Ang basura queen. May retrato. Bulong nito, sarkastiko. Anong susunod? Titirahan ka na sa mansyon? Hindi ko intensyong agawan kayo. Mahinang sagot ni Elena. Di mo kailangang magnakaw, Elena. Nakukuha mo ang loob ng matanda sa kaawa-awang mukha mo. Napakatalino mo pala. Ngunit bago pa makalayo si Serena, dumating si Don Marcelo. Narinig ko yan, Serena. Uncle, ang respeto, hindi binibili sa brand ng sapatos. Sa Elena, marunong rumespeto. Ikaw, dapat matutong magpakumbaba. Nag-init ang mukha ni Serena, ngunit hindi siya sumagot. Kinagabihan, pumasok si Elena sa silid niya. Hawak pa rin ang papel na binalutan ng frame kanina. Pinagmasdan niya ang isang kopya ng retrato na pinadevelop niya para sa sarili. Tahimik siyang umupo sa kama. Saka ibinulong. Salamat, Don Marcelo. Sa pagkilalang, hindi ko kailanman inaasahan. Ngunit sa kabila ng dulo ng mansyon, hindi katahimikan ng nangingibabaw. Sa loob ng study, nagkakagulo sina Thomas, Ingrid, at Serena. Kung hindi natin kikilos, sabi ni Ingrid, baka siya na ang mapiling tagapagmana. Hindi yan mangyayari. Singhal ni Thomas. Hindi ko hayaang isang hamak na basurera ang kumuha ng posisyong dapat para sa tunay na Mondragon. Then, what do we do? Tanong ni Serena, may takot at inggit sa tinig. We do what needs to be done. Malamig na sagot ni Thomas. At habang natutulog si Elena, may paparating na unos na hindi niya kailanman pinaghanda ang harapin. Sigurado ka bang ayos lang po kayong bumiyahe? Tanong ni Elena habang tinutulungan si Don Marcelo sa sasakyan, isang business trip sa Cebu. Ang nakatakdang puntahan ng Don para pirmahan ng kontratang matagal yun ng pinaghandaan. Ngumiti ito. Hindi natin pwedeng ipagpaliban, Iha. Kailangan kong harapin ito at gusto kong makasama ka. Pero po yung huling ECG, hindi ako papayag na ang huling lakad ko ay walang saysay. Kung ito ng huling biyahe ko, gusto kong bitbit ang tiwala sa'yo. Napalunok si Elena, may kung anong kaba sa dibdib niya. Ngunit hindi niya yun ipinakita. Hinawakan niyang braso ng Don, marang inalalayan sa loob ng eroplano. Hindi niya alam na ang mga hakbang na iyon ang huli niya nang gagawin bilang alalay. 3 araw sila nasa Cebu. Maayos ang unang araw ng meeting. Ngunit sa ikatlong araw, habang nagdi-dinner sila sa isang pribadong lounge kasama ang mga investor, biglang namutla si Don Marcelo. Tumigil ito sa pagsubo, hawak ang dibdib, at nagsimulang walang hininga sa loob ng ilang segundo. Don Marcelo? Sigaw ni Elena, napasugod agad sa tabi ng matanda. Ambulansya! Tulong! Ambulan! Puno ng gulo ang paligid.
May sumisigaw, may umiiyak, at may tumatawag sa ospital. Ngunit para kay Elena, tila bumagal ang oras. Nakaluhod siya. Hawak ang kamay ng Don. Habang nangingilid ang kanyang luha. Huwag po. Hindi po ito oras niyo. Hindi po. Namulat ang mata ng Don. Marahang ngumiti. Salamat, Iha. Sa lahat. At iyon ang huli nitong salita bago tuluyang pumikit. Ang pagbabalik nila sa Maynila ay may kasamang kabaong. Paglapag ng eroplano, sinalubong sila ng media, mga empleyado ng Mondragon Maritime at mga kasamahan sa negosyo. Nakaitim ang lahat, ngunit sa gitna ng gulo at flash ng mga kamera, tahimik si Elena, tila hindi pa rin matanggap ang nangyari. Sa loob ng mansyon, abala ang lahat sa pag-aayos ng burol. Mula sa mga flower arrangement hanggang sa VIP guest list, hawak na ng kamay ni Thomas ang lahat. Narito ng tunay na Mondragon. Wika niya habang pinamumunuan ang buong bahay. Mula ng sagabal. Pinagtabuyan niya si Elena palayo sa altar kung saan nakaburo lang doon. Hindi ka pwedeng lumapit dyan. Hindi ka pamilya. Hindi nakapagsalita sa Elena, ngunit sa halip na magmakaawa, tahimik siyang umupo sa pinakalikod. Hawak ang larawang regalo niya sa Don noong kaarawan nito. Sa gitna ng luha, isang bulong ang kanyang dasal. Patawad po, Don Marcelo. Hindi ko kayo nasagip, pero pinangako ko sa inyo. Hindi po ako susuko. Ilang araw matapos ang libing, ipinatawag ang mga anak, pamangkin, abogado, at ilang piling tagapagmahala ng kumpanya sa opisina ng legal team para sa pagbasa ng huling habilin ni Don Marcelo. Si Elena ay hindi kasama sa listahan ng imbitado, ngunit kinagabihan, ang lahat ay nabigla nang siya'y tawagin ng abogado. Elena Cruz. Nasa huling testamento. Nararapat siyang dumalo. Anong kalokohan to? Singa ni Ingrid. May bago bang testamento? Tanong na Serena. Napakapit sa pearl necklace niya. Wala kaming natatanggap na update. Dagdag ni Thomas. This is absurd. Ngunit hindi sila makapagtalo. Sa harap ng abogadong si Attorney Gascon, isang matagal nang pinagkakatiwalaan ng pamilya. Lahat ng legal, may video pa, kung handa na po ang lahat. Pinaandar ng abogadong isang video recording sa loob ng screen. Nakaupo si Don Marcelo, tila payapa pero seryoso ang ekspresyon. Kung pinapanood nyo ito, ibig sabihin, hindi na ako kasama sa mundong ito. Ngunit hindi ibig sabihin ay tapos na ang laban ko. Ang kayamanang to, lahat ng pagod, lahat ng pinundar ko, ay hindi dapat mapunta lang sa kung sino ang may apelyido. Napagod akong biguin ang sarili kong dugo. Kaya't pakinggan niyo ako ngayon. Ang kalahati ng lahat ng aking personal na ari-arian, kabilang ng shares ko sa Mondragon Maritime, ay pinamamana ko kay Elena Cruz. Sumabog ang silid sa sigawan. Hindi totoo yan, sigaw ni Thomas. Pinipilit lang yan ng babaeng yon. Bulala si Serena. Imposible. Halos maiyak si Ingrid. Siya? Siya ang tagapagmana? Ngunit matatag si Attorney Gascon. Legal ang dokumento. Pinarmahan at pinanotaryo ilang araw bago ang business trip. Hindi makagalaw si Elena. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Parang panaginip o bangungot na may halong liwanag. Bakit ako? Tanong niya. Nanginginig ang tinig. Sa video, muling nagsalita ang Don. Ikaw, Elena, nakita ko ang sarili ko sa iyo noong wala pa akong yaman. Hindi mo ako tinulungan dahil sa pangalan ko. Minahal mong simpleng tao sa likod ng kapangyarihan. At ngayon, ikaw magpapatuloy ng misyon ko. Tahimik ang silid matapos ang video. Ngunit hindi ang puso ng mga Mondragon. Ang dating kay Elena ay isang regalo sa kanila. Isang panganib,
isang banta sa lahat ng pinaghawakan nilang kapangyarihan. Paglabas na Elena sa opisina, sinundan siya ng mga mata na puno ng puot, inggit at pagnanasa sa kayamanang hindi nila nakuha. At sa likod ng mga mata nila, isang panibagong plano ang unti-unting isisilang, isang plano para ibalik ang yaman sa kanila, kahit ang kapalit ay ang pagbagsak ng babaeng minsang tinawag nilang Basura Queen. Ngunit sa bawat yepak ni Elena, palapit sa kanyang bagong kapalaran, kasabay din ng matibay niyang panata. Hindi ko hiniling ito, pero hindi ko rin hayaang agawin niyo sa akin. Magnanakaw! Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa buong hallway ng Mondragon Corporate Building, kasabay ng pagpunit ng isang printout ng testamento sa kamay ni Ingrid. Ano ba talagang ginawa mo kay Tito? Nilason mo ba siya? Nilambing habang mahina? Ganyan bang style mo, Elena? Singhal ni Serena habang sinugod siya sa labas ng conference room. Hindi ko po ninakaw ang kahit ano. Tumahimik ka! Sigaw ni Thomas. Lumapit at tinapik ang mesa. Wala kang karapatang umangkin ng kahit anong pag-aari ng Mondragon. Isa kang basura na biglang nagdamit ng ginto. Kung may mali sa testamento, may tamang proseso para... Tamang proseso? Tawa ni Ingrid. Ang tamang proseso ay palayasin ka sa mansyon at sunugin ang lahat ng hawak mong papel. Tumindig si Elena, kinuyom ang palad at buong tapang na tumingin sa kanila. Hindi ko kailanman inakin ang yaman niya. Hindi ko ito hiningi. Pero si Don Marcelo, siya mismo ang nagdesisyong ipagkatiwala sa akin ang kalahati ng kanyang pinaghirapan. Hindi ninyo ako kayang takutin. Ngunit tila iyon ang hudyat ng giyera. Kinabukasan, headline ang pangalan ni Elena. Ex-basurera, tagapagmana ng Mondragon, legal battle looms over billion-peso fortune. Pamilya Mondragon, hinamon ang validity ng testamento. Sa telebisyon, paulit-ulit ang mga footage ni Elena na lumalabas ng opisina, mukhang pagod, gulat, at pilit na pinananatili ang dignidad. Sa likod ng kamera, isang mas marahas na laban ang nagaganap. Sina Thomas, Ingrid at Serena ay naglabas ng press testament. Hindi namin kinilalang, di umano'y pamana. Si Elena Cruz ay malinaw na ginamit ang kahinaan ng aming ama para sa pansariling interes. Kami ngayon ay nagsasampa ng formal na kaso laban sa kanya. Sa korte, si Elena ay hindi abogado. Wala siyang PR team. Wala siyang milyon-milyong pampiyansa. Ang meron lang siya ay si Atty. Gascon, ang matandang abogado ni Don Marcelo, at ang pinaniwala ang totoo ang kanyang intensyon, Miss Cruz. Tanong ng abogado ng kanilang kampo, maari bang ipaliwanag kung bakit ikaw, na isang dating basurera, ay nasa testamento ng isang bilyonaryo? May ebidensya ka bang hindi mo siya tinakot, sinamantala, o ginamit? Tahimik si Elena. Nangingilid ang luha, ngunit hindi siya umiyak. Sa halip, inilabas niyang frame photo, ang simpleng retrato nila ni Don Marcelo. Ito pong regalo ko sa kanya noong birthday niya. Hindi po ito mamahalin, pero sabi niya, ito raw ang una at tanging regalong galing sa puso. Tch! Bulong ni Serena sa likod. Drama queen. Elena, huling tanong ng korte. Gusto mo ba talaga ng kayamanan o gusto mo lang ang alaala ng taong minahal mo bilang ama? Tumingin siya sa hukom. Kung pwede ko lang pong ibalik ang buhay niya kapalit ng kahit anong ari-arian. Matagal ko nang ginawa. Pero ang iniwan po niya sa akin, hindi lang po testamento, kundi tiwala, at hindi po yun nananakaw. Sa labas ng korte, habang papalabas siya, may naghagis ng papel sa mukha niya. Isa itong flyer ng tabloid. Elena, gold digger o inosente. Kasunod nito ang mapanirang article na si Elena raw ay anak ng kriminal na dati raw siyang escort sa pier
na may love affair daw sila ni Don Marcelo. Muntik na siyang mabuwal. Sa sobrang bigat ng nararamdaman, hindi na lang ito tungkol sa pamana, isa na itong pagwasak sa pagkatao niya. Isang gabi sa mansyon, habang nag-iimpake siya ng ilang gamit, dahil ayon sa pansamantalang kautusan ng korte, wala muna siyang karapatang manirahan doon. Pumasok si Lola Flor. Iha, hindi ka nag-iisa. Umiyak si Elena. Napaupo sa kama. Lola, bakit ganito? Akala ko po, kapag mabuti ka, may gantimpala. Pero bakit parang ang kabutihan ng kinagantihan ng galit? Hinawakan ni Lola Flor ang kanyang kamay. Sa mundo ng mayayaman, ang kabutihan ay senyalis ng kahinaan. Pero sa totoo, yun ang tunay na yaman. Kaya kapit lang anak. Darating ang panahon, mabubunyag din ang lahat. At dumating ang araw na iyon. Sa isang closed door hearing, ipresenta ni Attorney Gascon ang huling alas, isang video footage na hindi pa nakikita ng publiko. Isang hidden camera footage mula sa loob ng opisina ni Don Marcelo. Isang linggo bago siya pumanaw, nandun si Don Marcelo kausap si Elena. Don Marcelo, kung sakaling mawala ako, baka lapastanganin ka nila. Pero huwag mong bibitawan, Elena. May mga lihim ang pamilya ko. Kung silang dapat magmana, bakit nila inililihim sa akin ng multi-million scam sa Mindoro Project? Elena, po, hindi ko po alam yun. Don Marcelo, alam ko, kaya ko ang pinili ko dahil hindi ka sinungaling. Boom. Sa harap ng korte, sa harap ng media, sa harap ng buong bayan, isang piraso ng katotohanan ang pumatay sa lahat ng kasinungalingan. Ang pamana na Elena ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa hustisya. Ngunit ang giyera ay malayo pa sa pagtatapos. Habang papalabas siya ng korte, may nag-abot sa kanya ng sobre. Subpoena, hagong kaso, attempted coercion, perjury, manipulasyon. Ginatngat ng kapangyarihan ang mga Mondragon at ngayon sila'y handang sirain ang lahat kasama sa Elena, pero sa likod ng mata ng basurerang minahal ng isang Don, nagniningning na ang panibagong lakas. Maagang umaga nang muling tumapak si Elena sa lugar kung saan siya nagsimulang mangarap, ang pier. Ang dating pinamumugaran ng katahimikan ay ngayon ay tila entablado ng isang panibagong palabas. Habang papalapit siya sa barong-barong na pinagtaguan nila noon ni Bino, narinig niyang bulungan, ang mga halakhak at ang malalakas na sut-sut ng mga kapitbahay. Siya na ba yun? Bulong ng isang tenderang matanda. Oo, yan yung basurerang lumabas sa TV, yung tagapagmanang sinampahan ng kaso. Sagot ng isang binatilyong nagbabenta ng fishball. Nakatayo sa harap ng lumang barong-barong na Elena. Wala nang dingding ang isang bahagi, ang yero ay kinakalawang, at ang sahig ay basa ng putik. Ngunit para sa kanya, ito ang kaisa-isang tahanang may alaala ng mga panahong totoo, ang bawat yakap ni Bino, ang bawat subo ng tirang tinapay, at ang bawat panalangin sa ilalim ng liwanag ng buwan. Niyakap niya ang sarili. Wala nang mansyon, wala nang marangyang kainan, silid na may aircon, o damit na hindi hiniram. Balik siya sa pagiging Elena Basurera. Ngunit hindi na siya ang parehong Elena. Makalipas ang ilang oras, may maririnig na mga busina at sigawan sa labas. 3 van ng media ang huminto. Lumabas ang mga reporter, dalang mikropono, kamera, at mapanghusgang tanong. Miss Elena, totoo bang gumamit ka ng panlilin lang para mapasakamay ang yaman ni Don Marcelo? Anong pakiramdam ng bumalik sa barong-barong? Masarap ba maging ex-heirs? Peke ba ang testamento gaya ng sinasabi ng Mondragon siblings? Hindi siya sumagot. Tahimik siyang pumasok sa loob ng barong-barong at isinara ang kortinang gawa sa lumang kumot. Ngunit hindi siya tinantanan. Pinapalibutan siya ng kamera sa labas. Kinukunan siya habang naglalaban ng damit, habang nagsasaing gamit ang
uling habang nag-iigib ng tubig. Sa social media, mas malupit ang mundo. From maid to mayaman to may hirap ulit. Hala, ang bilis ng plot twist. Si Elena, sobrang fake. Akala mo kung sinong Mother Teresa, yun pala gold digger. Basura queen, trending. Kahit yaman di nagtatagal sa Yuday. Bakit ang mga dati niyang taghanga ay unti-unti nang nananahimik? Nagbago ang tono o tuluyang bumaliktad. Ang mundo ay mabilis tumalikod kapag wala ka ng kinang. Minsan, habang namumulot siya ng plastic na bote, may dumaan na batang nakasakay sa bisikleta. "Tita Elena!" sigaw nito. "Idol kita!" Sabay abot ng candy. Ngumiti si Elena sa gitna ng mga luha. "Salamat, Iha." Ngunit isang saglit lang, isang ginang ang humila sa bata. "Huwag kang lumapit sa kanya. Baka matulad ka dyan. Ambisyosa." Gabi na nang bumisita si Lola Flor, bit-bit ang maliit na kalderetang may ulam. "Pasensya ka na't. Ito lang ang kaya ko." Aniya. "Lola," napaiyak si Elena. "Hindi ko po alam kung bakit ang totoo. Pinaparusahan." Hinaplos ni Lola Flor ang kanyang likod. "Hindi ka pinaparusahan. Pinapanday ka. Kapag ang bakal ay gustong patibayin, inilulubog ito sa apoy. Ikaw, Elena, ikaw ay ginagawang espada." Tumango siya, ngunit sa loob-loob niya, ang sakit ay hindi niya alam kung kailan huhupa. Kinabukasan, habang tahimik siyang namumulot ng basura, isang lalaking nakaitim na jacket ang lumapit. "Elena Cruz?" Tumingala siya. "Sino po kayo?" "Galing ako sa tanggapan ng isang confidential benefactor. May gusto pong kumausap sa'yo. Isang tao na naniniwala sa'yo." Napakunot ang noo niya. "Sino?" "Hindi ako pwedeng magsabi, pero kung gusto mong bumangon ulit, sumama ka." Sa kabila ng dako naman, sa loob ng Mondragon Mansion, nakaupo si Thomas sa harap ng TV. Nakita niyang clip ng panayam kay Elena habang iniinsulto ng media. "Good." Wika niya. Unti-unti nang nabuburang simpatya sa kanya. Lumapit si Ingrid, dala ang tablet. "Tingnan mo, may anonymous investor na nagsimulang bumili ng shares sa Mondragon Maritime. Konti pa lang, pero consistent ang galaw. Maghanap ng pangalan. Walang pwedeng humawak ng shares maliban sa atin." Tumango si Ingrid, ngunit sa isip niya may kaba dahil sa bawat pagtaas ng presyo ng stocks, may isang aninong unti-unting bumabalik. Samantala sa loob ng lumang silid sa pier, humarap si Elena sa salamin. Wala siyang makeup, wala siyang mamahaling damit, wala siyang kahit anong simbolo ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng matang pagod, may liwanag ng determinasyon. Bumunot siya ng lumang sobre. Ang liham ni Don Marcelo na nahanap niya noon sa drawer. Binasa niya ulit ang huling linya. "Kung nararamdaman mong may saysay ang tulong sa kapwa, baka ikaw ang hinahanap kong tagapagmana." At doon muling bumangon ang apoy sa kanyang dibdib. Hindi siya lumaban para sa kayamanan. Lumaban siya para sa dangal. At kahit anong gawin ng mundo para ibalik siya sa putikan, handa siyang maglakad muli. Kahit pa ay sugatan, basta't puso niya ay buo. Umagang-umaga pa lang, tila mas malamig na ang hangin sa pier. Tahimik si Elena habang inaayos ang naipong mga bote sa lumang sako. Sa likod ng kanyang isip ay paulit-ulit ang mga eksena, ang burol, ang testamento, ang sigawan sa korte, at ang walang katapusang panglalait sa media. "Basurera," anang headline. "Ambisyosa," sigaw ng mga komento. "Magnanakaw." Hatol ng may hindi nakakakilala sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatiling buo ang paninindigan ni Elena. Walang yaman, walang bahay, walang proteksyon, pero may dignidad siyang hindi mabubura. Biglang huminto sa harap ng barong-barong ang isang itim na kotse. Nagbaba ng bintana ng driver at may ibinulong sa loob, bumukas ang pinto. Isang lalaking nasa mid-30s ang bumaba. Matangkad, disante, naka long sleeves at salamin.
May dala siyang attache case at seryoso ang mukha. Napalingon ng mga tambay sa paligid. Sino naman ito? Lumapit ang lalaki kay Elena. Miss Elena Cruz? Tiningnan siya ni Elena mula ulo hanggang paa. Opo. Sino po sila? Ako po si Attorney Franco Ramirez, dating closed-in legal counsel ni Don Marcelo. Nakausap niyo na po siguro ang isa sa mga kasama ko, pero gusto ko pong personal na makipag-usap sa inyo ngayon. Napakunot na o si Elena. Bakit ngayon lang po kayo lumapit? Dahil ngayon ko lang nalaman kung gaano ka kalalim ang kasinungalingan ng mga Mondragon. Sagot ni Atty. Franco, may tinig na may halong galit at pagsisisi. At ngayon, handa na akong lumaban para sa Don at para sa iyo. Sa loob ng isang maliit na karinderya sa tabi ng pier, naupo sila sa isang sulok. Humigop ng mainit na kape si Elena habang nakikinig sa salaysay ni Atty. Franco. Alam mo ba, Elena? Panimula nito, na ilang taon bago siya pumanaw, may pinapagawa na si Don Marcelo na bagong will. Iba ito sa lumang version na hawak ni na Thomas, pero hindi niya ito agad na isapinal dahil may kinakatakutan siya. Kinakatakutan? Tanong ni Elena. Tinatakot siya ng sarili niyang anak, si Thomas. Alam niyang pinagmukhang wala na siyang kakayahang magdesisyon. May mga pinirmahan ng Don noon habang nilalagnat. At ginagamit yun ngayon para palabasin na hindi na siya nasa tamang pag-iisip. Napakayamang kamo ni Elena. Kaya pala ganun na lang ang galit nila sa akin. Dahil ako ang simbolo ng tinanggihan nilang kontrol. Tumango si Atty. Franco. At ngayon, gusto kong tulungan kang ipaglaban ang lehitimong testamento. May hawak akong mga dokumento, video recordings, at testimonya ng dating mga tauhan ni Don Marcelo. Lahat yun. Magpapatunay na ikaw ang legal na tagapagmana. Bakit mo po ito ginagawa? Tanong ni Elena. May halong duda. Anong makukuha niyo sa pagtulog sa akin? Tahimik si Franco. Saglit siyang tumingin sa malayo bago sumagot. Utang ko to sa Don. Isa siya sa ilang taong naniwala sa akin noong ako'y bagong abogado pa lang. Pinalaki niya akong may integridad, pero pinili kong manahimik ng ilang taon. At ngayong alam kong pinatay nila ang alaala niya, hindi na ako papayag. Tumulang luha ni Elena. Hindi niya inaasahan na sa gitna ng kawalan, may magpapakita ng liwanag. Kinagabihan, muling bumalik si Elena sa barong-barong. Ngunit sa pagkakataong ito, dala niyang isang sobre mula kay Atty. Franco. Nandun ang listahan ng mga assets na pansamantalang nakatenga dahil sa dispute. Pati ang mga kopya ng updated video will. Napaupo siya sa gilid ng kama. Nilabas ang larawang kasama si Don Marcelo. Don, may isa pang taong naniniwala sa akin. Siguro po, may laban pa talaga ako. Kinabukasan, isang press conference ang ikinagulat ng media sa isang law office sa Makati. Lumantad si Atty. Franco, hawak ang mga dokumento. Good afternoon. Ako po si Atty. Franco Ramirez at ako po ang dating legal counsel ni Don Marcelo Mondragon. Narito ako upang linisin ang pangalan ng aking dating kliyente at suportahan si Elena Cruz, ang legal na tagapagmana ng kalahati ng Mondragon Estate. Tila sumabog ang internet. Bakit ngayon lang lumabas ang abogado? May bagong testamento? Totoo kaya to? Elena, bumangon na naman. Mondragon siblings. May dapat bang ikabahala? Habang pinagpipistahan sa balita ang revelasyon ngayon, sa loob ng mansyon, halos mabasag ang baso sa kamay ni Thomas. Pahigain niyang si Franco na yan. Sigaw niya. Hindi yan makikialam sa yaman ng Mondragon. Ngunit kahit ano pang sigaw niya, hindi na mapipigilan ang alon ng katotohanan. Samantala, si Elena ay muling bumalik sa korte. Hindi na bilang pinapalayas, kundi bilang humahawak ng bagong pag-asa. Bitbit niyang ebidensya, ang suporta ng dating abogado ng Don, at higit sa lahat, ang tibay ng loob.
Pagpasok sa hearing room, tinawag siya ng isa sa mga media. Elena, handang-handa ka na bang lumaban ulit? Tumingin siya at sa unang pagkakataon sa maraming linggo, ngumiti siya. Hindi lang ako lalaban. Ipagtatanggol ko ang pangalan ng taong naniwala sa akin at ng lahat ng tulad kong pinagtatawanan ng mundo. Tahimik ang loob ng courtroom. Maging ang maririnig na tunog ng aircon ay tila nawala sa bigat ng tensyon. Sa likod ng courtroom, nakaupo si Elena, tanga ng kanyang panyo. Sa harapan, nakatayo si Attorney Franco, hawak ang isang USB na ipapasok sa projector ng korte. Your Honor, panimula ng abogado, nais po naming ipresenta ang isang mahalagang piraso ng ebidensya, isang personal na video message mula mismo kay Don Marcelo Mondragon. Kinunan 5 araw bago ang kanyang pagpanaw sa ilalim ng malay at kusang loob niyang kagustuhan. Objection, Your Honor. Sigaw ng kampo ni na Thomas. Una, hindi verified ang authenticity. Pangalawa, ito ay isang hearsay. Ngunit tahimik na tumayo sa Attorney Gascon, ang dating legal advisor ng Don na kinikilala pa rin ng korte. Ako mismong saksi ng kunan ang video. Akong humahawak ng kamera at may notaryo pong pinirmahan si Don Marcelo matapos ang recording. Legal at litihimo ang laman nito. Nagbulungan ng lahat, ang judge ay tumango. Objection overruled. Ipagpatuloy. At kasabay ng pagdilim ng ilaw sa loob ng korte, bumukas ang screen. Video start. Makikita si Don Marcelo, nakaupo sa kanyang opisina. May kinaan na sa kanyang tinig, ngunit ang mga mata niya'y buo, malinaw, at puno ng katapatan. Don Marcelo. Kung pinapanood niyo ito, marahil ay wala na ako. Ngunit nais kong ilahad ang mga saloobin ko habang malinaw pang aking pag-iisip. At habang may pagkakataon pa akong magsabi ng totoo. Lumingon siya sa kamera, may hinahon, seryoso. Si Elena Cruz ay hindi dugo ng aking dugo. Ngunit sa puso ko, siyang anak na hindi ko nagawang palakihin. Sa mga panahong iniwan ako ng sarili kong pamilya sa oras ng pangangailangan, siyang tumulong sa akin, hindi para sa kapalit, hindi para sa yaman, kundi dahil may puso siyang hindi kayang tumbasan ng ginto. Nakita sa screen ang luhang tumulo mula sa mata ni Elena, pati ang judge ay tila natahimik sa lalim ng tinig ng Don. Pinagmasdan ko sa Elena. Pinag-aralan ko siya. Hindi siya perpekto, pero totoo siya. May talinong galing sa karanasan. May tapang sa puso, at may malasakit sa kapwa. Kaya't bago ako tuluyang mawala, nais kong ipahayag ito. Tumigil siya saglit, kumuha ng papel, pinakita sa kamera. Pumirma ako ng memorandum, at itinatakda ko na si Elena Cruz ay ang itatalaga kong Chief Executive Officer ng Mondragon Foundation, Outreach Branch. Isang proyekto para sa mahirap at sa mga batang lansangan at sa mga tulad naming minsan ding pinagsarahan ng pinto ng lipunan. Biglang nag-reaction ng courtroom. Si Serena ay napamura ng mahina. Si Ingrid ay halos mapunit ang hawak niyang folder. Si Thomas ay tahimik ngunit nangingitim ang mukha sa galit. Video continues. Hindi ko ipinamana kay Elena ang mga pera para yumaman siya. Ibinigay ko iyon upang magamit niya sa pagbabagong hindi nagawa ng mga nauna. At kung may hadlang, tandaan ninyo, lahat ng ito, sinelyuhan ng puso ko. Hindi ng kayamanan ang pinag-uusapan dito, kundi prinsipyo. Video ends. Tahimik ang lahat. Isang katahimikang mas malakas pa sa palakpak, mas malalim pa sa sigaw. Tumingin ng hukom kay Elena. Miss Cruz, may nais ka bang sabihin? Tumayo si Elena, bagamat nangingindig ang tuhod. Huminga siya ng malalim at saka tumingin sa buong korte. Hindi ko po ginusto ang maging sentro ng lahat ng ito. Pero hindi ko rin po tinanggihan ng pagkakataong ipaglaban ng totoong layunin ng Don. Hindi ko po kayang baliwalain ang paniniwala niya sa akin. Kaya po ako nandito, hindi para sa yaman, kundi para ituloy ang pangarap ng taong nagtiwala sa akin. Na kahit kailan,
ay hindi matatawag na sa akin, kundi laging magiging atin. Tumulang luha ni Lola Flor sa likod, maging ang ilang tagapakinig mula sa media ay tahimik. Ngunit ang giyera ay hindi pa tapos. Paglabas ng korte, sinalubong ulit ng kamera si Elena. Ngayon, hindi na insulto ang mga natanong. Miss Elena, totoo bang magiging CEO ka ng Mondragon Foundation? Anong reaksyon mo sa video ng Don? May mensahe ka ba sa mga anak at pamangkin ng Don? Ngunit isang sagot lang ang binitaw ni Elena habang nakangiti ng payapak. Ang hustisya, hindi minamadali. Pero lagi itong dumarating sa tamang oras. Sa kabilang banda, sa loob ng isang private lounge, sinira ni Thomas ang baso sa lamesa. Bula na. Lahat ng plano wasak. Ngunit kumiti si Serena. Hindi pa tapos ang laban. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ingrid. Ibig kong sabihin, kung hindi uubra ang legal na paraan, oras na para gumamit ng mas matalim. Nagkatinginan silang tatlo at isang plano ang unti-unting binubuo. Ngunit si Elena sa kabila ng tahimik na tagumpay sa araw na iyon ay may isang misyon na mas malalim pa sa pamana. Ipagtanggol ang alaala ng taong tumawag sa kanyang anak at patunayan sa mundo na kahit ang basurera may pusong kayang magtaguyod ng imperyo. Sa bisa ng ebidensya ang inilahad ng parehong kampo at sa pagsasaalang-alang sa legalidad ng mga dokumento at video testimony, ang korte naglalabas ng hatol. Tumigil ang hininga ng lahat sa loob ng courtroom. Nakaabang ang mga mata kay Judge Mariano habang isa-isa niyang binuklat ang kanyang mga papel. Si Elena, nakaupo sa harap, ay nanginginig ang mga kamay. Kasama niya si Attorney Franco at si Lola Flor. Sa kabilang banda, matikas ang tindig ni na Thomas, Ingrid at Serena. Ngunit ang mga matay puno ng kaba at galit na hindi nila maikubli. Nagpatuloy ang hukom. Ang testamento ni Don Marcelo Mondragon, kabilang ang video at dokumento na permado at notaryado, ay kinikilalang litihimo ng korte. Sumakatuwid ang hatol ng hukuman. Si Elena Cruz ay formal at legal na tagapagmana ng 30%, 30% ng kabuuang ari-arian at shares ni Don Marcelo Mondragon. At bilang bahagi ng kanyang habilin, si Elena ay itatalaga bilang acting CEO ng Mondragon para sa Masa Foundation. Nagsimula ang bulungan sa loob ng silid. May mga napasinghap, may mga napaluha, ngunit isa lang ang hindi makapaniwala, si Thomas. Hindi totoo to. Bulong niya. Hindi pwedeng maging totoo to. Tumayo si Serena. Your Honor, this is injustice. How can a street girl? Tama na. Sabi ng judge, mariin. Nasa ilalim tayo ng batas. Hindi ng pride nyo. Wala na kayong karapatan para sirain ang desisyong ito. Paglabas ng korte, sinalubong si Elena ng masigabong palakpakan. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na mapanghusga. Hindi na nakayuko ang kamera sa kanya. Ngayon, nakaangat. Miss Elena, kayo na po bang bagong CEO? Ano pong plano nyo para sa foundation? Anong mensahe nyo po kay Don Marcelo? Tumigil siya sa harap ng pudyum. Nakasimple lang siyang bestida, ngunit ang presensya niya ay singtibay ng isang reyna sa sariling kaharian. Una sa lahat, panimula niya, ang tagumpay na ito ay hindi tagumpay laban sa pamilya ng Don. Ito ay tagumpay ng prinsipyo ng hustisya at ng pangarap na hindi kailanman nawala. Ang yaman ni Don Marcelo ay hindi ginawa para sa kapangyarihan lamang. Ginawa ito para sa masa, para sa mga batang lansangan, para sa mga inulila ng sistema, sa mga tulad kong minsang tinapakan. Huminto siya at muling tumingin sa langit. Don Marcelo, salamat po sa tiwala, sa pagmamahal, at sa paniniwalang ang isang tulad kong mula sa basura ay may kakayahang magbigay ng liwanag sa madilim na bahagi ng mundo.
Sa parehong araw, isang board meeting ang isinagawa sa loob ng Mondragon Tower. Walang red carpet, walang engraving, bouquet. Pero naroon ang pinakamahalagang stakeholders at executives. Sa unang mesa, pinaupo si Elena. Miss Cruz, weekend ng isa sa mga directors. Ang posisyon niyo bilang acting CEO ay may bisa ng 6 na buwan. Sa loob ng panahong iyon, kayo ang mangangasiwa sa kabuang operasyon ng Mondragon para sa Masa Foundation. Tumayo si Elena. Naunawaan ko po. Hindi ako eksperto sa korporasyon, pero eksperto ako sa gutom, sa hirap, sa kakulangan. At gagamitin kong lahat ng karanasang yon upang siguraduhin makakarating ang yaman ng Mondragon sa mga taong tunay na nangangailangan. Ilang araw ang lumipas, sabay-sabay ang mga pagbabago. Nagsimula ng proyekto ng free feeding program sa mga squatter sa Tondo. Naitayo ang mobile clinics para sa mga mahirap na pamilya sa Payatas. May libreng night classes para sa mga batang hindi makapasok sa araw. At sa labas ng dating pier kung saan siya nangalakal, may bagong satellite office na ng Mondragon para sa mga Masa Foundation. May libreng internet, taker center at computer classes. Si Elena Cruz, dating basurera, ngayon ay ina ng masa. Ayon sa isang feature sa telebisyon. Samantala, sa loob ng Mondragon Mansion, balot ng katahimikan ng salas, si Thomas, hawak ang isang bagong brandy, ay tahimik na nakatingin sa larawan ng yumaong ama. Bakit siya? Bulong niya, bakit hindi ako? Walang sumagot. Dahil sa kabila ng lahat ng yaman, koneksyon at kapangyarihan, isang bagay ang hindi nila kailanman nakuha, tiwala. At ang tiwalang iyon ay buong-buong ibinigay sa babaeng hindi kailanman humingi ng kapalit. Gabi, tahimik ang opisina ng foundation sa rooftop ng isang lumang gusali. Nakaupo si Elena, suot ang simpleng polo at black slacks, habang tinitigan ng lumang larawan nila Don Marcelo. Hindi ko po alam kung tamang lahat ng ginagawa ko. Mahina niyang bulong, pero ginagawa ko po ito para sa inyo, para sa pangarap niyo. Pumasok si Attorney Franco. Ready ka na ba para bukas? Tumango si Elena. Anong meron? Formal na ang launching ng national campaign ng foundation mo. Lahat ng media, lahat ng partner LGUs. Ikaw magsasalita. Napangiti si Elena. May bahagyang kaba. Hindi ako sanay sa spotlight. Pero ikaw ang liwanag, Elena. At oras na para magliwanag ka, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa lahat ng nawala ng boses. Tumango siya. Sige, laban na. At sa unang pagkakataon, hindi na siya kinakabahan dahil alam niyang ang laban na ito, hindi na para sa kanya lang. Ito'y para sa masa, para sa lahat ng sinabing hindi sapat, at para sa pangakong iniwan ng isang ama. Hindi na ganito ang dati. Ang bawat hakbang ni Elena sa dating pier kung saan siya namulot ng basura, isang buntong hiningang pumipigla sa kanyang dibdib. Hindi na siya nakayuko. Hindi na siya hawak ang sako ng plastic. Hindi na siya nagtataas ng kamay para humingi ng tira-tira sa mga naglalakad. Ngayon, hawak niya ang plano ng bagong proyekto. At sa tabi niya si Attorney Franco, ilang engineer, at isang team ng social workers mula sa Mondragon para sa Masa Foundation. Ito na ba yung lote, Miss Elena? Tanong ng isang engineer. Tinuturo ang dating barong-barong na halos giba na sa kalumaan. Tumango siya. Oo, diyan ako tumira noon. Diyan ko nakita ang gutom ni Bino, ang sigaw ng mga batang walang almusal. At ang mundong walang kinilala, kundi ang may pera. Bumuntong hininga siya. Kaya dyan din magsisimula ang bago nilang umaga. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsimula ng construction ng libreng feeding center at education hub para sa mga batang basurero ng pier. May sariling kusina, may silid-aralan, may pahingahan para sa mga magulang na manggagawa. At sa pintuan, isang malaking karatula ang isinabit.
Tahanan ni Marcelo para sa mga batang walang ina, walang ama, pero may pangarap. Ang pangarap ng Don, hindi ginamit para ipangalandakan ng kapangyarihan, kundi upang ipaalala na ang isang bilyonaryo ay may maaring magmahal ng isang basurera at maniwalang ang puso nito ay kayang magpalaya ng maraming buhay. Isang umaga, habang binibisita ang lugar, may lumapit na batang lalaki, marumi ang damit, may gasgas sa tuhod. Tita Elena? May hinang tawag nito. Lumingon siya at agad kinilalang bata. Si Migs, ang anak ni Aling Teria na dati kaagaw niya sa isang supot ng pandesal sa basura. Migs! Napaluhod siya at niyakap ang bata. Ayoko na pong maghanap ng pagkain sa tambakan. Bulong nito, pwede na po ba akong kumain dito? Ngumiti si Elena, puno ng luha ang mga mata. Higit pa dyan ang pwede mong gawin. Pwede kang kumain, magbasa, magsulat, mangarap. At sa loob ng center, kasamang ibang bata, si Migs ang unang kumain ng mainit na lugaw, hindi mula sa tira-tira, kundi mula sa pagmamalasakit. Sa kabilang banda, si Bino ay nakakonfine sa isang private therapy center sa Quezon City. Elena. Bulong ni Bino habang tinutulungan siyang maglakad ng physical therapist. Hindi ko alam kung anong ginawa mo, pero salamat. Umupo si Elena sa tabi niya. Bino, sa bawat gabi na hindi kita kayang ipagamot, ipinangako ko sa sarili ko, darating ang araw na hindi na kita hayaan. Na mangisay sa lamig, sa sakit, sa takot, ngayon, pwede na nating simulan ang panibagong buhay. Pumatak ang luha ni Bino. Hindi ako mahihiyang sabihin. Ikaw ang bayani ko, Ate Elena. Habang naglalakad siya pauwi mula sa therapy center, napalingon si Elena sa billboard sa EDSA. May ad ng foundation, may litrato niya at may nakasulat. Minsan tinawag na basura. Ngayon ay tagapagligtas ng masa. Pero hindi siya ngumiti sa billboard. Ngumiti siya sa kanyang anino sa salamin ng bus station dahil alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi makikita sa taas ng billboard kundi sa lalim ng epekto sa puso ng mga tao. Kinabukasan, dumalaw siya muli sa pier. Ngayon ay tapos na ang unang bahagi ng center. May ribbon cutting ceremony, laro ng media, ang LGU, ilang dating kasamahan sa foundation at libu-libong residente ng komunidad na minsang nagbansag sa kanya ng Basura Queen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Panimula niya sa gitna ng hiyawan ng mga tao. Alam kong hindi niyo ito inaasahan, marahil mas pinaniwalaan niyo noon ang mga headline kaysa sa katotohanan. Pero heto ako, bumalik. Hindi para magyabang, kundi para tumupad sa pangako. Tumingin siya sa langit. Don Marcelo, ito pang sinimula natin. Sabay putol ng ribbon at sabay hiyawan ng mga bata. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, may isang matandang babae na lumapit. Nakalumang duster, may kargang bata. Anak, patawarin mo ko. Napalingon si Elena, si Aling Teria. Nung panahong, binato ka namin ng kamatis at tinawag kang sinungaling. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Galit ako noon kasi gutom kami. At akala ko ginamit mo lang ang pagkaawa ng Don. Tahimik si Elena, ngunit imbis na galit, niyakap niyang matanda. Aling Teria, kung hindi ako nasaktan noon, hindi ko malalaman kung gaano kasarap ang kapatawaran ngayon. Napaiyak ang matanda. Hindi ikaw ang basura, anak. Kami ang nawala ng mata para makita kung gaano kakalinis. Congratulations, CEO Elena Cruz. Muling umalingaw-ngaw sa boardroom ang palakpakan matapos ang 6 na buwan bilang acting CEO ng Mondragon para sa Masa Foundation. Formal na siyang itinalaga bilang Chief Executive Officer ng bagong itatayong social arm ng kumpanya, ang Mondragon Rise. Isang proyekto na may layuning iangat ang kabuhayan ng mga komunidad sa laylayan. Habang tinatanggap niya ang certificate mula sa Board of Directors, hindi mapigilan na Elena ang mapangiti. Ngunit sa kabila ng mga ngiting iyon, may malamig na titig mula sa isang sulok ng silid. Isang taong muling sumulpot sa eksena, bitbit ang alingas-ngas ng nakaraan. Si Serena Mondragon.
Congratulations, CEO. Sabi ni Serena habang inilalapat ang mapalnuksong ngiti sa mga labi. Ikinararangal kong ipaalam na ako na ngayon ang bagong operations head ng Mondragon Rise. Piling-pili raw ang kinuha ng board. Destiny perhaps? Napatingin si Elena kay Attorney Franco na tila hindi rin sang-ayon sa anonsyong iyon. Ngunit bago pa makapagtanong si Elena, mabilis nang tumalikod si Serena, bit-bit ang tablet at clipboard. Parang lobo ng kaguluhan na nagbabalat kayo sa kasuutan ng profesionalismo. Kinabukasan, unang araw ng operations planning sa bagong opisina. Mas moderno, mas malaki, mas ambisyoso. May conference room na may interactive screen, may bagong IT, infrastructure, at digital reporting system. Ngunit sa gitna ng progreso, isang ulap ng tensyon ang dumadaloy. Bakit po out of stock ang medical supplies sa Taytay branch? Tanong ni Elena sa meeting. Tumingin si Serena sa screen, pinindot ang ilang button sa tablet. Delivery delay daw, CEO. Sagot nito. Ayon sa partner logistics firm, na lost in transit ang truck. Hindi kasalanan ng operations. Pero we'll investigate. Lost in transit for third time this month? Tugon ni Elena, halatang hindi kumbinsido. Nagtinginan ng mga staff, tahimik, wala na isang nagtangkang magsalita. Pagkatapos ng meeting, pinatawag ni Elena si Attorney Franco. Franco, pakasilip ng papel sa deliveries. Something's off. May funds na, nirelease pero walang supplies na nakarating. Tumango si Franco. Hahanapan ko ng trail. Ngunit hindi niya alam, sa kabilang dulo ng hallway, si Serena ay tahimik. Nakausap ang isang misteryosong lalaki sa phone. Hindi pa sapat ang gulo. I want her discredited, not just doubted. Ipadala mo na ang draft ng anonymous report sa press. Lagyan mo ng laman. Misuse of funds. Fake procurement. Cat fabricated. Copy, ma'am. Pati social media tools nakaset na. Nagngingit-ngit ang boses ni Serena sa kabilang linya. Pababagsakin ko siya gamit ang sistemang pinagmamalaki niya. Sa susunod na linggo, tila unti-unting nadarama ni Elena ang pressure. May mga dokumentong hindi umaabot sa kanya. May mga empleyadong biglang nawawala sa meeting. At higit sa lahat, may mga komunidad na nag-uulat na hindi sila nakakatanggap ng tulong gaya ng ipinangako. Ma'am, bakit po hindi pa rin dumarating ang water filter sa amin? Tanong ng isang ina mula sa relocation site sa Laguna. Ilang linggo na pong delay, samantalang sinabi sa TV, may budget na po. Nahulog ang puso na Elena dahil alam niyang ipinasa niya na ang pondo. May resibo, may approval, pero wala ang mismong produkto. Ilang araw pa, lumabas sa media ang headline. Pondo ng foundation nawawala, Elena Cruz. Bansagang peke ng masa. Mondragon Rise, lunay sa kontrobersya. Nasaan ang accountability? May kasamang laraw ni Elena. Nakakunot noo, mukhang pagod. Pinili ng media ang pinakapangit na kuha. Nag-viral ang hashtags. Basura Queen Scam, Rise or Fail, Elena Cruz. Minsan pa siyang bumalik sa pier para alamin ang kalagayan ng feeding center, ngunit pagdating niya roon, may graffiti sa pader. Ipagtanggol ang totoong Mondragon. Peking CEO, peking tagapagligtas. Nanginginig si Elena habang binabasa ang mga salita. Tila bumalik ang lahat ng sakit, ang kamatis na ibinato noon ang mga tao sa likod ng kanyang pagod. Ang paghamak sa pagkatao niya, ngunit mas masakit ngayon. Dahil ngayon, bitbit niya ang pangalan ng yumaong Don Marcelo. Gabi, sa loob ng opisina, nag-iisa si Elena, binuklat niya ang lumang journal ni Don Marcelo, ang parehang journal na nahanap niya noon sa opisina. Binasa niya ang isang pahina. Sa araw na bumangon ng dating alipin at pinuno na siya ng mga dating nangaalipusta, yan ang araw na tunay tayong umunlad. Ngunit sa araw ding iyon, nagiging pinakamabangis ang kanilang panira. Napaluha si Elena, hindi dahil sa takot kundi dahil alam niyang dumating ng araw na iyon. Kinabukasan, pinatawag niya ang buong core team. Nais kong ipaimbestiga ang lahat ng
procurement records, logistics contracts, at partner accounts ng Mondragon Rice sa loob ng 3 buwan. Tumayo si Serena. Bakit mo kailangang gawin yan? Wala tayong panahon sa witch hunt. Baka lumala pa ang crisis. Tumingin si Elena na diretso sa mga mata nito. Hindi ako naghahanap ng bruha. Naghahanap ako ng katotohanan. Kung ganyan ka magduda sa sarili mong kasama. Sagot ni Serena. Bakit hindi ka talaga karapat-dapat sa pwesto mo? Ngunit sa katahimikan ng silid, may bumaling kay Elena, isa sa mga analyst na tahimik sa loob ng buwan. CEO, may gusto po akong ipakita. At sa simple ng pag-click ng mouse, tumabas ang isang spreadsheet, may duplicate entries, ghost deliveries, at napakalinaw na redirection ng funds patungo sa shell company na konektado kay Serena. Nagulat ang lahat. Si Serena ay napaawang ang bibig. Forgery yan. Falsified records. Sigaw niya. Ngunit mula sa gilid, pumasok si Attorney Franco, hawak ang dokumento mula sa isang notaryadong report. Hindi ito falsified. Ito ang ebidensyang kukumpleto sa kaso ng fraud laban sa iyo. Tumingin si Elena kay Serena. Walang galit, wala ring awa. Hindi kita babagsakin, Serena. Ikaw ang bumagsak sa sarili mong ambisyon. Sa mga sumunod na araw, habang si Serena ay harap sa investigasyon, si Elena ay muling humarap sa publiko, hindi para maglinis kundi para magpaliwanag. Hindi perpekto ang sistema, pero sisiguraduhin ko pong magiging totoo ang bawat sentimo. Bawat proyekto, bawat pangakong binitawan namin. Dahil hindi ito laban para sa pangalan ko, laban ito para sa dangalang bawat Pilipinong umaasa. At sa unang pagkakataon matapos ang iskandalo, tumunog ang masigabong palakpakan. Gabi. Tahimik ang buong opisina ng Mondragon Rice. Sa labas, ang ilaw ng lungsod ay kumikislap. Parang mga bituing naligaw sa lupa. Sa loob ng executive lounge, nakaupo si Elena, hawak ang isang lumang pendant na ginto na may inukit na letrang M. Hindi niya alam kung bakit, pero matagal na itong nasa kanya. Isa sa ilang bagay na nasa tabi niya noong siya'y pinulot sa pier ng isang matandang mangangalakal. Noon, akala niya laruan lang ito, pero ngayon, may ibang pakiramdam, parang may bigat, parang may sigaw. Yan bang pendant na sinasabi mo? Tanong ni Attorney Franco, na tahimik na pumasok sa silid. Napalingon si Elena. Opo, bakit po? Lumapit si Franco, may bitbit na folder sa kamay, marahang umupo sa tabi niya. Elena, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to, pero natakot ako noon. Ayokong guluhin pa, lalo ang isip mo sa gitna ng laban natin. Pero ngayon, kailangan mo nang malaman. Bumukas ang folder. Isa-isang inilapag ni Franco sa mesa ang mga dokumento. Litrato ng sunog sa isang private estate sa Bataan. Mga birth record, larawan ng isang batang babae na may hawig kay Elena. 21 taon nang nakalilipas. Nasunog ang ancestral house ng Mondragon sa Bataan. Lahat ng naroroon ay nakaligtas maliban sa isang batang babae. Anak ni Don Marcelo sa kanyang yumaong asawa. 5 pagkakasilang sa kanya. Dahil pinili ng Don na protektahan ito mula sa mga mata ng kanyang mapanirang pamilya. Natigilan si Elena. Anong pangalan ng bata? Marcelena Mondragon. Napalunok siya. Hindi pa man sinasabi ang lahat. Ang puso niya ay parang kinokuryente. May birthmark siya sa kanang balikat. Dagdag ni Franco. At ayon sa yumaong nurse na tumulong noon sa panganganak, binigyan siya ng isang espesyal na pendant. Gawa ito ng asawa ng Don. Isang piraso lang nang nagawa. Kinuha ni Elena ang pendant mula sa palad at ipinatong ito sa dokumento. Pareho. Parehong disenyo, parehong ukit. Pero higit pa roon, naramdaman niya ang biglang pag-iyak sa mata niyang hindi niya maintindihan. Ako ba? Hindi pa man napapatunayan ng buo. Sagot ni Franco, may ingat ang tono. Pero may paraan at may mga palatandaan. Tumayo si Elena, nanginginig ang kamay. Bakit hindi sinabi ni Don Marcelo? Bakit hindi niya ako kinausap tungkol dito?
sa journal niya. Sagot ni Franco, may isinulat siyang lihim. Sabi niya, kung sakaling ikaw nga, ayoko na sanang malaman mo dahil baka isipin mong minahalang kita bilang dugo. Pero Elena, minahal kita bilang ikaw. Bago pa man pumasok kang, hinala na ikaw ay anak ko. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Elena. Kaya pala ganon. Kaya pala ramdam kong iba ang tingin niya sa akin. Hindi lang bilang tagapagmana. Hindi lang bilang kasambahay. Kundi parang anak. Napaluhod siya. Hindi sa sakit, kundi sa bigat ng emosyong pilit niyang pinipigil mula pa noon. Lumipas ang ilang araw, ngunit hindi nawala sa isipan ni Elena ang mga tanong. Isa ba siyang Mondragon sa dugo? Anong ibig sabihin nito sa lahat ng laban na nilampasan niya? Hindi niya hiniling ito, ngunit sa puso niya, may isang bahaging sabik sa sagot. Isang gabi, habang nasa pier muli para sa isang surprise inspection ng feeding center, may isang matandang lalaki ang lumapit sa kanya. Miss Elena? Po? Tanda mo po ba ako? Ako ang kumuha sa iyo sa pier noong maliit ka pa. Wala kang pangalan, walang tindig. Pero may pendant kang nakasabit sa leeg. Pinag-ingatan mo yun kahit gutom ka. Nanginginig ang tuon ni Elena. Kayo po? Hinahanap ka ng mga pulis noon, pero bago sila dumating, may lumapit sa akin ang babae. Binigay ka sa akin at sinabing iligtas kita. Hindi ko na siyang muling nakita. Lumapit si Attorney Franco mula sa likuran. Babae? May description po ba kayo? Tumango ang matanda. May malaking paso sa kaliwang braso at may singsing na may initial na M&R, Mondragon at Rosario. Napalod si Elena sa putikan. Nanay ko, buhay siya? Hindi sumagot ang matanda pero sa mga mata nito, may sinseridad. Kinabukasan, nagpa-schedule si Elena ng DNA test gamit ang preserved sample ni Don Marcelo sa kanilang Foundation Medical Lab. Sa kabila ng takot, alam niyang kailangan niyang hanapin ang katotohanan, hindi para sa titulo, kundi para sa sarili niyang katauhan. Habang hinihintay ang resulta, nagsulat siya ng liham hindi para sa media, hindi para sa board, kundi para sa mga taong matagal nang nawala sa kanyang buhay. Mahal kong ina, kung nababasa mo ito, hindi ko alam kung nasan ka o kung buhay ka pa. Pero sana, maramdaman mo ako ay bunga ng pag-ibig mo kahit hindi mo ako naalagaan. Maraming taon akong nagtanong kung sino ako. Ngayon, unti-unti na akong nasasagot. Hindi para pumasok sa mundong may apelyado, kundi para yakapin ang sarili kong pagkatao. Nagmamahal, Marcelina, o kung sino man ako na ngayon ay kayang tumayo sa sariling pangalan. At sa isang gabi ng tahimik na ulan, dumating ang email mula sa Diagnostic Lab. Subject, DNA comparison result. Status, 99.98% match. Biological daughter of Marcelo Mondragon. Tumulang luha ni Elena habang binabasa ito. Hindi na kailangan ng karangalan. Hindi na kailangan ng titulo. Sa wakas, alam niya na kung sino siya at ito ang tunay na simula ng paghilom ng puso niyang matagal nang umiyak tuwing gabi nang hindi niya alam kung bakit. Tahimik ang buong boardroom ng Mondragon Corporation. Nang dumating si Elena, nakasuot ng itim na suit at may hawak na brown envelope. Sa likod niya, si Attorney Franco, tanga ng mga dokumento. Sa kabilang banda ng silid, naroon sina Thomas, Serena, kakatapos lang ng probationary sanction. At Ingrid, nakayoko ngunit puno ng tensyon ang mga mata. Anong bagong drama na naman to? Sarkastikong tanong ni Thomas habang pinipilit manatiling kalmado. Hindi sumagot si Elena, sa halip. Inilapag niyang envelope sa gitna ng mesa. Ito ang formal na resulta ng DNA test. Kinumpirma ng National Genetic Research Institute. Ipinasa rin sa independent forensic panel ng board para hindi masabing bias. Napatingin ang mga miyembro ng board. Si Mr. Navarro, ang pinakamatandang director, ang unang bumasa unti-unti. Nanlaki ang mga mata nito. 99.98 match. Bulong niya. Tumingin siya sa lahat.
walang duda, sa Elena Cruz ay si Marcelina Mondragon, anak ng yumaong Don Marcelo. Napuno ng bulungan ang silid, may nahulog na baso, si Serena ay namutla, si Thomas ay biglang tumayo. Hindi pwede to. Isang test lang? Isang papel lang? Guguho ng lahat? Bago pa siya makapagsalita pa, inilabas ni Franco ang birth record. Muling nakuha mula sa archive ng hospital sa Bataan na nawala matapos ang sunog. 2 dekada nang nakalipas. Hindi lang DNA ang hawak namin. Ani Franco, narito ang original birth certificate ni Marcelina Mondragon. Isinilang siya kay Rosario Madrigal Mondragon. At ito rin dokumentong hindi nahanap noon dahil tinangka ng ilang miyembro ng pamilya na itago ito. Tumingin ng board kay Ingrid na halos matunaw sa kinaupuan. Elena, sabi ni Mr. Navarro, bilang legitimate na anak ng Don, hindi ka lang basta tagapagmana, ikaw ang natural na tagapagpatuloy ng kanyang pamana, pangalan at misyon. Ngayon, ikaw na ang legal na pinuno, hindi lang ng foundation, kundi ng buong Mondragon Social Development Division. Nanlumo si Thomas. Lahat-lahat ay kukunin niya? Hindi ko kailanman idagong sa inyo. Sagot ni Elena. May tinig na matatag. Ngunit ang totoo, matagal na ninyong inangkin ang hindi inyo. Ilang araw matapos ang anunsyo, bumulaga sa buong bansa ang mga headlines. Elena Cruz, isa palang tunay na Mondragon. Busorera no more. Siya nang nagmana ng lahat. Mondragon legacy, ipinagpatuloy ng nagbalik na anak. Sa social media, balik ang pag-angat ni Elena pero ngayon hindi lang dahil sa kanyang kabutihan, kundi dahil sa kanyang dugo. Ang mga dati niyang bashers biglang nanahimik, ang mga negosyanteng bumaliwala sa kanya. Mga proyekto, biglang nag-aalok ng partnership, ang mga NGO na dati nagdududa ngayon humihingi ng konsultasyon. Ngunit sa gitna ng bagong pagkilala, nanatiling kalmado si Elena, tahimik, mapagmatsyag. Sa isang private press conference, hinanap niya ang media. Hindi ko kailanman ginusto ang pangalan ng Mondragon. Hindi ko rin ito hinanap, pero ibinigay ito sa akin ng katotohanan. Nais ko pong sabihin sa lahat, ng pamanay hindi lamang kayamanan, ito ay pananagutan. At sa ngalan ng aking ama, si Don Marcelo, sisiguraduhin kong ang pangalan ng aming pamilya ay magiging kasangga ng masa, hindi ang kalaban. Sa loob ng mansyon, muling nagtipo ng 3 pamangkin. Si Thomas, hawak ang isang baso ng alak, ay walang imik. Si Serena, tahimik lang habang pinagmamasdan ang lumang portrait ng Don. Si Ingrid, nangingilid ang luha. Lahat ang ginawa natin. Wala palang saysay. Sabi ni Ingrid, hindi pa to tapos. Anin Thomas bagamat may bakas ng pagkatalo sa tinig. Pwede pa tayong bumawi. Ngunit si Serena, sa kaunang pagkakataon, ay bumaling sa dalawa. Siguro panahon na para tanggapin. Hindi tayo pinili. At kahit ilang sabotahe ang gawin natin. Ang totoo, siya lang ang may puso para sa trabahong to. Nagkatinginan silang 3 at sa katahimikan ng gabi na pagtanto nila, ang tunay na tagapagmana ay hindi lang nasa papel kundi sa puso ng bayan. Habang nagpapahinga sa Elena sa veranda ng bagong itinayong headquarters ng Mondragon para sa masa, lumapit si Bino, hawak ang kape. Nabasa ko ang article mo. Anak ka nga pala talaga ni Don Marcelo, ate. Hindi ko pa rin naiproseso, Bino. Ani Elena, sa lahat ng ginawa ko, hindi ko kailanman inisip nang hanap kong ama ay nasa tabi ko na pala sa mga huling taon niya. Proud siya sa'yo. Sabi ni Bino, at hindi dahil anak niya, kundi dahil naging ikaw ka. Kahit walang apelyadong Mondragon noon. Natahimik si Elena, tumingala sa langit. Pa, kung nasan ka man, salamat po sa lahat ng iniwan mo, sa tiwalang ibinigay mo, at sa pagkakataong ibinilang mo sa pamilya mo. Kahit hindi mo sinabi agad, mas nanaig ang puso mo kaysa sa dugo. Kinabukasan, ginanap ang formal na pagbabasbas ng bagong Mondragon Legacy Museum. Isang pasilidad sa loob ng headquarters na may mga larawan, proyekto at kasaysayan ni Don Marcelo. Sa gitna ng silid, isang malaking frame
ang nakasabit, Don Marcelo Mondragon and Marcelina Cruz Mondragon. Ama at anak nagtagpo hindi sa dugo kundi sa pangarap. At sa baba ng frame nakaukit ang mga salitang unang isinulat ng Don sa kanyang liham. Ang yaman ko ay hindi ko dadalhin, pero ang taong magpapatuloy nito, iyon ang tunay kong pamana. Tumayo si Elena sa harap ng larawan. Ngayon, hindi na siya Elena Cruz lang. Hindi rin siya basura queen. Siya na si Marcelina Mondragon at sa wakas, buo ng pagkatao niya. Nagtipa ng mga tao sa pier kung saan minsan ay nagsimula ang lahat. Ang mabahong tambakan ng basura, ang nagdurugong kalsada ng kahirapan at ang munting barong-barong na minsang naging tahanan ng isang batang babae na may malaking pangarap. Pero ngayon, ibang tanawin ang bumungad sa lahat. Isang malinis, makulay at modernong bangka ang nakadaong sa dulo ng pantalan. Sa gilid nito ay nakasulat sa gintong pintura, Bangka ng Pag-asa. Isang proyekto ng Mondragon para sa Masa Foundation. May mga kamera, media at kinatawan mula sa iba't ibang NGO at eskwelahan. Ngunit ang pinakamahalaga, nandun ang mga batang tulad ng dati, walang sapatos, nangingitim ang mga palad, ngunit may ngiti sa labi. Dahil sa araw na ito, hindi lang bangkang ilulunsad, kundi isang panibagong pag-asa. Naalala ko pa noon, ako'y kumakain ng lumang tinapay dito. Bungad ni Elena habang nasa entablado, nakaharap sa daan-daang tao. Habang si Binoy, nanginginig sa epilepsy. Tanging panalangin lang ang meron kami. Tumigil siya, nilingon ng dagat na tila muling kinakausap ang mga alaala. Pero sinabi ko noon, babalik ako para bumalik ang pag-asa. At ngayon, narito tayo, hindi para lumingon sa basura ng kahapon, kundi para maglayag sa pag-asang dala ng kinabukasan. Umugong ang palakpakan, ang mga mata ng mga bata ay nagniningning habang pinapakita sa kanila ang loob ng bangka. Ay may mini library, solar-powered charging stations, portable classroom seats, isang nurse station at floating food pantry. Dumating si Bino, ngayon ay malusog at masigla na, at tumutulong sa pag-abot ng mga reading kits sa mga bata. Nasa gilid din si Attorney Franco, tahimik ngunit may ngiting mayabang na parang ama na proud sa anak. Sa gitna ng selebrasyon, lumapit si Serena, ngayon ay hindi na mayabang kundi mapagkumbaba, bitbit niya ang isang folder. Hindi ako karapat-dapat, Elena, pero gusto kong tumulong sa susunod na pier. May plano akong i-replicate ang Bangka ng Pag-asa sa mga komunidad sa Iloilo. Saglit na napatingin si Elena sa kanya. Noon, ang pangalan ni Serena ay kaakibat ng pang-aapi, kasinungalingan at pagmamataas. Pero ngayon, sa mga mata nito ay sinseridad na. Tumango si Elena. Ang pag-asa, kahit galing sa dating kaaway, ay pag-asa pa rin. Sa huling bahagi ng araw, nang magsiuwian ang mga bisita, niiwan si Elena sa bangka. Tinanggal niya ang kanyang sapatos, umupo sa gilid, at ibinabad ang paa sa malamig na tubig. Wala ng kamera, wala ng tao, siya lang at ang dagat. Wala sa kamay niya, hawak niya ang lumang retrato nila ng Don. Yung unang regalo niya sa matanda. At sa mismong kaarawan nito, tumingin siya sa larawan, saka pinikit ang mga mata. Pa, natupad ko na. Maya-maya, hinugot niya mula sa bulsa ang lumang pendant at palatanda ang minsang itinuring na katibayan ng kanyang pagkakakilanlan. Inilagay niya ito sa maliit na kahon, saka inilubog sa tubig na tila isang ritual ng paglaya. Habang papalubog ang araw, tanaw mula sa malayo ang bangka ng Pag-asa na paalis sa pier, dahan-dahang pinalutang ng tubig at sinalubong ng sinag ng ginintuang liwanag. Sa bangka, si Elena ay nakatayo sa harap, hawak ang megaphone. Handa na ba kayo? Tanong niya sa mga batang estudyanteng sumakay para sa unang libreng klase. Handa na po, Ate Elena. Sabay-sabay na sagot ng mga bata. At sa kabila ng hangin, habang binabaybay ng bangka ang makulimlim na dagat, narinig ang kanyang huling panata. Sa bawat batang iniwan ng lipunan, pabalik kami. Sa bawat kaling tinakbuhan ng pag-asa, lulutang tayo. At sa bawat pusong minsang iniwan sa kahirapan, ngayon, lalangoy tayo sa bagong simula.
Pagkalipas ng 1 taon, naging pambansang proyekto ang Bangka ng Pag-asa. Pinondohan ng gobyerno at mga private corporations, si Elena ay binansagan ng media bilang ang babaeng bumangon mula sa basura. Ang kanyang kwento ay ginawang libro, binasa sa mga paaralan, at itinuro sa mga seminar tungkol sa leadership at compassion. Sa opisina ng Mondragon para sa masa, nakasabit ang isang malaking quote. Hindi nasusukat ang pagkatao sa apelyido, yaman o edukasyon. Ang tunay na pamanay kung paano ka bumalik sa mga iniwang walang-wala at kung paanong binuhat mo sila sa bangka ng pag-asa. At sa huling pahina ng kasaysayan, isang larawan ng isinabit sa opisina ni Elena, isang batang basurera sa pier, nakangiti habang bitbit ang isang supot ng tirang tinapay. Sa likod ng larawan, nakasulat, "Dito ako nagsimula. Hindi ko ito ikakahiya dahil dito ko natutong mangarap." At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.